Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Glory to the Son of the living God. Hallelujah. Magandang hapon sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pasensya na tayo at medyo naglolo ko na naman ang ating internet kanina, kaya medyo pinutol natin, pero purihin ng Panginoon, ito at narito tayo sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Minsan pa tayo makapag-aaral ng kanyang banal na salita. Sabi nga, ang bawat pagkakataon na ibinibigay ni Lord sa atin na maka-fellowship siya, makapakinig ng kanyang salita, makatanggap ng fresh impartation, higit sa lahat, mapapurihan siya isang malaking pribileyo at pagpapala na nanggagaling sa kanya. Amen? Maganda yung sinasabi ni Paul palagi, lagi kong kino-quote, one of my favorite verses in the Bible. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 15, verse 9 hanggang 10, I do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of the living God, but I am what I am because of the grace of God. Amen. We are what we are because of the grace of God. We have what we have because of the grace of God. Amen. Itong tuloy-tuloy na pagpapala at biyaya na natatanggap natin mula sa Panginoon because of this live streaming ay isang malaking pagpapala at biyaya na nanggagaling kay Lord. Sabi ko nga, bago mangyari itong crisis na ito, hindi naman tayo araw-araw na nagba-Bible study. Hindi naman tayo araw-araw nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Pero, although madalas ang ating schedule sa ating church, pero sa gawain natin sa church, pero ito yung, kumbaga ito halos araw-araw talaga. Pagkatapos, halos lahat pa tayo nakakapakinig pa. Amen. Nung nasa church tayo, when we are allowed to go to church, minsan Sunday lang tayo halos nagkikita-kita. Marami sa atin hindi naman nakaka-attend ng mga Bible studies, ng mga discipleship program. Pero kita niyo yung wisdom ng Lord, kita niyo yung way ng Lord. Inalaw ni Lord na malagay tayo sa ganitong sitwasyon. Nakita natin na halos lahat tayo, mas marami ang nakapagpa-participate, mas marami ang nagkakaroon ng time to fellowship with God, at mas marami yung nakakasama natin sa ating pagpipray at ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Kaya glory to God, maraming salamat sa Kanya, at naniniwala ako sa hapong ito ay makakatanggap na naman tayo ng mga sariwang pagpapala at kapahayagan na tanging ang Espiritu Santo lamang ang makapagbibigay. Amen. Sige, tayong lahat ay manalangin muna at mag-pray tayo uli bago tayo simulang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Oh, we worship you, God. We glorify your name, Lord. We exalt you. We want to thank you, my Lord. We want to glorify your wonderful name. We exalt you. We bless you. We honor and exalt your wonderful, precious, awesome, mighty holy name, King Jesus Christ. We continually declare indeed, my Lord, that every knee shall bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa ilalim ng lupa, Panginoong Hesus, ay luluhod sa iyong harapan, sasambat magpapahayag na ikaw lang ang nag-iisang Panginoon, to the glory of God the Father. We just want to honor you, Lord. We just want to bless you. We love you, Lord God. We love you. We worship you. We exalt your blessed, holy, wonderful name. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa inyong kabutihan. Ito po, Lord, nagkakasama-sama na naman po kami through live streaming na makapanalangin, makapagpuri sa iyo, makapakinig ng iyong salita at makatanggap ng sariwang impartation na nanggagaling sa iyo. We ask once again your Holy Spirit, my Lord, to take the lead, to take charge of this Bible study. Holy Spirit, we acknowledge you, we welcome you, we ask you to take charge, we ask you to release upon us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of understanding, and the spirit of revelation. Holy Spirit, ikaw pong mangusap, ikaw pong humipo, ikaw po ang kumilos ng napakalakas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa bawat isa po sa amin na magpa-participate sa Bible study na ito,
sa bawat isa na makakapanood o makakapakinig ng live streaming na ito, maging sa mga darating na araw o oras, Panginoong Hesus. Yung mga hindi po namin makakasabay na makikinig ngayon, pero makikinig later on, my Lord. Holy Spirit, I ask you to touch them also, to bless them also. And Lord, patuloy mo pong i-release ang anointing ng healing, ang anointing ng miracles, ang anointing ng deliverance, ang anointing ng signs and wonders, O God, habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. Salamat sa banal mong dugo, Panginoong Hesus, na patuloy na naglilinis po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Holy Spirit, speak unto us. Bigyan niyo po kami ng teachable spirit. Bigyan niyo kami ng receptive heart that we may be able to receive and comprehend and deposit in our spirit, my Lord, kung ano man ang sasabihin mo po sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord. I like the quotation that I read, Holy Spirit, na it is my duty as a servant of God, as a preacher and pastor, it is my duty to bring your word to the ears of your people. But it is your responsibility to bring the word, your word, O God, from the ears of your people to the heart of your people. Kaya ikaw na po ang bahala, Holy Spirit, sa bawat isa po sa amin. Ama, cover us with your blood, protect us by the power of your great name, and surround us with your mighty warring angels, and continue to release your blessings, your grace, and your mercy upon every one of us. Maraming salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa mga kapatid, magandang umaga o magandang hapon sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. I hope wala kayong ibang ginagawa. I hope nakakonsentrate tayong lahat sa oras na ito. I hope tinigil natin ang lahat. Buong konsentrasyon natin, ibigay natin sa oras na ito. Not only for us to listen to the Word of God, but for us to receive the fresh impartation that God wants to release upon every one of us. Amen. Ngayon ay Webes, discipleship at mentoring tayo ngayon. Medyo pang manggagawa, pero gaya ng dati ito para sa lahat. Amen. Buksan natin ang ating Bible, Daniel chapter 2 verse 48 to 49. Pag-aaralan natin ang Book of Daniel. Daniel chapter 2 verses 48 to 49. Sabi rito, then King Nebuchadnezzar, verse 48 to 49. 46 to 49 pala, 46 to 49. Babasahin ko Then King Nebuchadnezzar fell upon his face and paid homage to Daniel, and commanded that an offering and incense be offered up to him. The king answered and said to Daniel, truly, your God is God of gods and Lord of lords, and a revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery. Then the king gave Daniel high honors, many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief prefect over all the wise men of Babylon. Daniel made a request of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel remained at the king's court. Ito yung lagi kong pinipreach sa church. I always, kasi isa sa mga paborito ko to, si Daniel, di ba? One of the greatest prophets ng Bible, ng Old Testament. Ito yung time na si King Nebuchadnezzar ay nanaginip. Amen? Siya sobrang tindi ng panaginip niya, ay siya mismo na nakalimutan niya yung panaginip niya. Kaya tinawagan niya lahat ng mga astrologers, manghuhula sa kanyang kaharian, for them to tell him what his dream was, and then for them to tell the interpretation of that dream. Ngayon, di ba sabi ng mga astrologer na pinatawag niya, mahal na hari, wala pong makagagawa ng hinihingi ninyo kasi Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan eh. Sabi nga nila, kaya lalong nagalit yung hari. Wala pong hari kahit gaano kadakila ang nanghingi at nag-request katulad ng hinihingi ninyo. For no man is able to do what you are asking us to do for you. Only the gods can do that. Because of that, di ba nagalit yung hari? And he ordered his men to kill all the astrologers, including
Daniel and his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Alam na natin, dahil doon, nung papatay na si Arioch, nung pumunta na para patayin si Arioch, yung tauhan ng hari, nung papatay na si Daniel at yung mga tauhan niya, kinausap niya na may katalinuhan si Arioch, at napainuhod niya naman, at sabi niya, bigyan mo ako ng pagkakataon, bigyan mo lang ako ng ilang oras or ilang araw, I will interpret the dream to the king. Kaya si Arioch, dinala si Daniel sa hari para makiusap, at pinayagan naman sila. And Daniel and his friends prayed to the Lord God Almighty, and we all know what happened. The Lord revealed to Daniel the dream and the interpretation of the dream of the king. And when Daniel was brought before the king, and he told the king of his dream and the interpretation after it, the king was shocked. In fact, the king bowed down before Daniel in respect of the prophet Daniel. At then, nag-declare si King Nebuchadnezzar, sabi niyang ganoon, walang ibang tunay na Diyos kundi ang Diyos ni Daniel. Amen? Walang ibang tunay na Diyos. At sabi dito, dahil doon, binigyan ng maraming parangal at regalo at gantimpala si Daniel. Binigyan siya ng mataas na posisyon, binigyan siya ng malaking impluwensya, kaya ni-request niya sa hari na yung mga kaibigan niya, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, ay mabigyan ng posisyon sa gobyerno. Amen? And sabi rito, hanggang sa panahon ni Haring Darius, si Daniel ay naupo. Nawala na si Nebuchadnezzar, pumalit na yung kanyang anak na si Belshazzar, namatay na si Belshazzar, at ilang hari yung pumalit, at si Daniel ay nanatili sa presensya ng hari ng Babylonia. And he remained an influential figure to the kings of Babylon until the time that he died. According to the Bible scholars, Daniel died a very old man. Matandang-matanda na si Daniel. But ang sinasabi dito, until the time of his death, Daniel did not lose his influence and his power over the king because of the anointing and the grace of God upon his life. Ito isang kwento lang ito. Kung mababasa natin sa Daniel chapter 3 din, amen, di ba? Si Shadrach, si Meshach at si Abednego naman ang nates. Amen, yung sila itatapon sa apoy. Tinahapon sila sa apoy. Amen? Pero nagulat yung hari when they were thrown into the fire. Nung pagtingin ng hari, nagulat siya bakit yung tatlo parang hindi nasasaktan. Talagang hindi nasaktan. Palakad-lagad sa gitna ng apoy. At ang kinasyak niya sa lahat, tatlo yung tinapon niya, apat yung nakita niya. Alam natin yung pang-apat, ang Panginoong Jesucristo yan. And because of that, ang sabi doon, pinapapurihan niya na naman yung mga lingkod ng Panginoon. And after that, amen, in the midst of crisis, yung tatlo na promote. Amen? Pagdating naman ng Daniel chapter 6, bababasa rin natin yung kwento na nasubok na naman si Daniel kasi nakaigitan siya. Kasi paborito nga siya ng hari. Napakatanda na ni Daniel ng panahong yun. But Daniel was so sharp with his vision, with his revelation, with his interpretation of dreams, with the wisdom of God that was upon him, that was bestowed by God upon him. Napaka-sharp niya, kaya napakataas pa rin ang posisyon niya. Sabi ka kanina, kahit ilang palitan ng hari, hindi siya nawawala eh. Amen? Ngayon, there was a plan by the king to put Daniel as the number 2 man. Siya yung pinaka-highest official, gagawin pinaka-highest official ng hari. Kasi ang galing talaga ni Daniel. Lutang na lutang sa kanya yung kanyang excellence sa tinatawag. Mamaya pag-aaralan natin yan. Dahil doon nakainggitan siya. Diba? Dahil sa inggit na yun, nagpagawa ng batas, inakusahan siya patungkol sa kanyang pagpipray sa Panginoon. Ayaw man ng hari because he made the law, he was forced to enforce the law. Kaya ayaw niya man, pinatapon niya si Daniel sa Lions Den. Alam nating lahat, doon sa Lions Den, tinitigal lang siya ng mga leon, hindi siya pinatay, kaya kinabukasan, talaga namang inahon siya ng hari at lahat ng nagpapatay sa kanya, lahat ng nag-akusa sa kanya, yun ang pinatapon ng hari sa Lions Den. Ang sabi doon, hindi pa lumalapag, nilalapan na sila ng leon. And because of that, makikita natin si Daniel, na-promote na naman. Lalo na namang napagpala. Ngayon, pakinggan niyo ako, no? Yung buong kwento ng Daniel, especially chapters 1 to 6, alam niyo pinapakita dyan? Kung papaanong ang mga leader ay dapat nagtatribe, nagsasucceed in times of crisis. Amen? Kaya nga ang title nito, How God's Leaders Find Success in the Midst of Severe Crisis. Amen? Kung papaanong ang mga pinuno o mga manggagawa ng Panginoon ay hindi lang mag-survive, but paano mag-thrive
paano makatagpo ng tagumpay at pagpapala sa gitna ng matitinding crisis. Magmula nung dumating ang crisis na ito, lahat ng topic na pinag-aralan natin ay laging konektado sa crisis. Amen? Tuwing Bebes, laging leadership ang pinag-uusapan natin. Amen? Kung di ako nagkakamali, last week, Thursday, ano ba pinag-aralan natin? In the midst of crisis, papaanong mapapataas ng leader ang kanyang anointing. Amen? Remember the time of Elijah and Elisha, how their anointing, how the oil was preserved, how the oil, the anointing was preserved and brought to a higher level in the midst of crisis. Ngayon, eto naman, makikita ninyo na nasa crisis pa rin tayo. Amen? Ang crisis na ito, once and higit sa lahat, ay isang malaking dealing ng Panginoon para sa mga leader. Bagamat naniniwala tayo, lahat ng mananampalataya, dinidil ng Panginoon sa crisis na ito. Pero more importantly, tayong mga leader, tayong mga manggagawa, dinidil ng Panginoon ng higit sa lahat sa crisis na ito. Amen? Kaya sa crisis na ito, ang hamon sa mga manggagawa, how for a worker of God, how for a leader of God, find success. Amen? In the midst of severe crisis. Di ba may kasabihan tayo? Sabi niya, lagi natin naririnig. Sabi ron, ang pressure or differential, itong kasabihan na to, no? Pressure or difficult challenges separate the men from the boys. Yung may matitinding hamon daw, yung mga matitinding pangyayari daw, ibinubukod daw nito yung mga mama sa mga bata. Amen? Challenges or difficult situations separates the men from the boys. Yung kasabihan na yan, totoo yun eh. Amen? Naniniwala ako, lalo nating, kung magasaling kasabihan na yan, pwede nating magamit sa mga leader o sa mga manggagawa ng Panginoon. We can also say na in times of severe crisis, great leaders are separated from ordinary leaders. Amen? Ulitin ko, no? In times of difficult crisis, great leaders are separated from ordinary leaders. Sa ganitong crisis, kung saan napakatindi, napakabigat, dito talaga pinapakita ng Panginoon kung sino yung mga leader na mayroong totoong taglay ng malakas na anointing at katangian ng pagiging leader. Amen? Ang isang magaling na leader o yung great leader na tinatawag, in times of crisis, hindi niya lang sinisikap makasurvive. True leaders or great leaders in times of crisis does not only try to survive, but a great leader try to thrive and attain great success and prosperity in the midst of crisis. Kaya sabi ko kanina, ang crisis na ito ay ginagamit ng Panginoon para mapalutang talaga kung sino ba yung mga totoong mga leader. Iba yung abilidad mag-preach, iba yung mag-lead. Amen? Maraming magaling mag-preach pero mahina ang leadership. Amen? Merong mga taong hindi masyadong magaling mag-preach pero magaling ang leadership. Amen? Sa pagkakataong ito, sa ganitong crisis na napakatindi ng ating pinagdadaanan, ginagamit ng Panginoon ito. Gaya nung kung natatandaan ninyo, na pag-aralan natin ng mga unang linggo ng mga unang week ng ating live streaming, na pag-aralan natin, di ba, papaanong sinasamantala ng isang leader ang pagkakataon ng ganito para mapolish yung kanyang sarili. Great leaders use crisis to polish themselves for them to become better. Amen? Pero sa linggong ito, sa Webes na ito, pag-aaralan natin, papaano ang isang magaling na leader ay makatagpo ng tagumpay at makaranas ng pagpapala sa gitna ng matinding crisis. Ulitin ko lang, difficult crisis separate great leaders from ordinary leaders. Usually, ordinary leaders try to survive. Amen? What they want is survival. Amen? But great leaders is not contented with survival. They want to thrive. Amen? They want to use the crisis that they are going through for them to go higher, for them to go farther, for them to be promoted, and for them to be prospered. Amen? They want to gain success, great success, with the crisis that they are going through. Kaya makikita natin, sa pangyayaring ito, sa mga leader na itinayo ng Panginoon,
makikita nyo talaga sino ba yung mga ordinary leaders sa great leaders. Makikita nyo sino yung magsusurvive lang at sino yung magta-thrive. Ulitin ko, no? Great leaders is not contented with just surviving. But great leaders want to take advantage of the situation for him to thrive. And in thriving, for him to experience great success, thereby be promoted and experience great prosperity. Amen? Ngayon, tingnan ninyo, no? Actually, pinag-aralan ko sa Bible. At pinili ko sa dictionary. Although alam ko na yung kahulugan nung salitang thriving or thrive. T-H-R-I-V-E. Hindi yung tribe na tribo, no? Kundi yung thrive. Victory ang pinag-uusapan dito. Hindi B as I boy. T-H-R-I-V-E. Thrive. Pinag-aralan, tinignan ko sa dictionary. Although alam ko yung kahulugan ng salitang thrive, pero gusto ko malaman talaga ano ba yung definite, yung eksaktong definition ng salitang thrive. Sabi nito, to thrive is to grow vigorously or flourish. Ibig sabihin, to thrive daw, para pag sinabi ang isang tao nagta-thrive, ibig sabihin, ang tao ay lumalago ng mabilis. Amen? Siya ay nagpo-flourish ng mabilis. Yun yung to thrive. Usually, when you say thrive, it is always associated with difficulties. Yung salitang thriving is always defined in the midst of a difficult situation or severe crisis. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, ang kahulugan doon ng salitang thrive ay yung lumago ng napakabilis or mag-flourish sa gitna ng masakit at matinding pangyayari. Amen? Ito pa isang kahulugan na nabasa ko, no? Ito pa isang kahulugan ng thriving. To thrive is to progress toward a goal despite of the circumstances. Amen? Ang thriving daw, to thrive daw is to progress. Umunlad ng napakalakas at umunlad ka at ma-realize mo yung goal mo sa kabila ng matitinding pagyayari. Amen? Kumaga sa mabilis na pag-unlad. Amen? Mabilis na pag-unlad patungo sa layunin sa gitna ng matitinding pangyayari. Amen? At ito pa isang gusto kong definition na nakuha ko ng salitang thrive. Pag ibig sabihin pala ng thrive, to thrive is to gain wealth or possession, in other words, to prosper. Ibig sabihin, ulitin ko, no? Kapag ginagamit yung salitang thrive, T-H-R-I-V-E, B as in victory, ang pinag-uusapan dito, ang setup dito, nasa gitna ka ng matinding hamon. Nasa gitna ka ng matindi at mabigat na sitwasyon. Amen? Nasa gitna ka ng matinding pagsubok. Nasa gitna ka ng isang circumstansyang napakahirap. Yun ang ibig sabihin pagka ginagamit yung salitang thrive. Hindi survival ang pinag-uusapan dito, kundi thriving. Amen? You thrive. Amen? You don't just survive, but you thrive. Ang ibig sabihin pa nito, basically, no, based on definition ng dictionary, to thrive simply mean to progress or to grow vigorously, thereby experience promotion and prosperity in spite of a very difficult situation. Amen? At ulitin ko, great leaders is not contented with survival. Amen? Hindi siya, ayaw niya na patutong, purihin ng Diyos, nakasurvive kami. Kaya ko ayoko yung mga t-shirt na I survive, di ba yung mga t-shirt na I survive coronavirus, no? Nakita nyo, pagkatapos yung lalabas yung mga t-shirt na yan, I survive coronavirus. Dati I survive SARS. Amen? Dati meron pa nga nabakabasa pa ako, I survive Abu Sayyaf. Amen? Ang daming ganun eh. Makikita nyo, maglalabasan na naman yung t-shirt na yan, I survive COVID-19. But great leaders, ulitin ko, is not contented with just surviving. At tayo bilang mga mananampalataya ay challenge you. Gamitin natin ang pagkakataong ito. Amen? Para patunayan natin yung pagkatawag natin, yung calling natin bilang leader. Pakinggan nyo ko. Remember Elijah? Mababasa natin ito sa 1 Kings chapter 18. There was a time the whole nation of Israel turned their backs on the Lord. Backslider ng Israel. Most of them, majority of them were worshiping Baal at that time. That was the time
Elijah made the challenge. Amen? Made the challenge to the prophets, to the false prophets of Baal. Di ba sabi doon? O sige, pumili kayo ng dalawang hayop, pagbigay kayo ng dalawang hayop, sabi niya ganyan, ialay niyo yung isa, iaalay ko yung isa, huwag niyo sisindihan, tumawag kayo sa Diyos niyo, tatawag ako kay Yahweh. Yung Diyos na makapagpapababa ng apoy, siya yung tunay na Diyos. Amen? Pumayag si Akab, pumayag yung mga tao, sabi niya magandang idea yan. Alam nating lahat, nauna yung mga propeta ni Baal, and they did everything they could to the point na hiniwan yung mga sarili nila, sinugatan nila, still, walang bumabang apoy. Ngayon kung pag-aaralan ninyo, no? 1 Kings chapter 18 verse 36. Nung panahon na, nung oras na ni Elijah para siyang mag-alay. Diba, inalay niya lahat, everything. Nilagyan niya ng tubig. Ngayon, nung matapos siya nang ma-prepare yung altar ng Panginoon at mailagay sa ibabaw ng altar yung hayop, nilagyan niya ng tubig yun. Parang partida pa. Nag-pray siya ng ganito, Panginoon, patunayan mo po sa mga tao na ikaw ang tunay na Diyos. At patunayan mo sa mga tao, Lord, na ako ay lingkod mo, na ikaw ang tumawag sa akin, at ikaw ang nag-utos sa akin para gawin ang bagay nito. Look at the prayer, observe. Look at the prayer of Elijah. It was in the midst of crisis. There was such a great crisis in Israel. Amen. Israel turned their backs on the Lord. They were backslidden at that time. The God that they were worshiping at that time, majority of them was Baal. It was such a great crisis. Si Elijah ho ay wanted kay Akab. Yun yung panahon na hindi lang may crisis spiritually, nung time na yun namamatay sa gutom ang bayang Israel. Kasi si Elijah na rin na nag-declare, hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati hanggang ko sinasabi. Kaya ang bigat-bigat ng crisis, and a lot of people were blaming him. A lot of people wanted to kill Elijah because they were blaming him for the famine that they were experiencing. There was such a great crisis. Kaya nung naghamon siya, ang prayer niya, ulitin ko no ganito. Mababasa niyo ito, 1 Kings 18:36, sabi niya, Panginoon, patunayan mong ikaw ang tunay na Diyos. Yun na una. Pangalawa, sabi niya, Lord, patunayan mo po na ikaw ang tumawag sa akin. Patunayan mo na ako ay lingkod mo. Patunayan mo na itong ginagawa ko ay hindi ko ginagawa sa sarili ko lang. Patunayan mo, Lord, na ikaw ang nag-utos sa akin ito. Pagkatapos siya mag-pray, bumaba yung apoy. Anong ibig sabihin natin nyo, no? Ang pinapakita ron. Ang leader na talagang tinawag ni Lord, great leaders, exceptional leaders, ulitin ko, ginagamit nila ang crisis for them to find success, for them to find promotion, for them to find prosperity. For them, a crisis is a challenge. For them, not just to survive, but to thrive. For them, ang crisis, ang tingin ng isang leader na talagang tinawag ng Panginoon sa kanila, ang crisis ay isang opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa kanila para mapatunayan nila ang kanilang calling sa mata ng tao at sa mata ng ating Panginoon. Natatandaan niyo yung parabolang sinabi ni Jesus Christ. John chapter 10, di ba sabi niya, ang mga bayarang pastol, pag may leyong dumarating, may osong dumarating, ang ginagawa nila, nagtatago sila. Amen, tumatakbo sila. They are just saving their lives. Why? Kasi upahan sila. Hindi talaga sila pastol. Sa madalit salita, hindi sila leader. Amen. Ang sinasabi ng Panginoon doon, ang isang ang isang leader na maaring tinawag na ng Panginoon, pero hindi niya siniseryoso ang kanyang pagiging leader, hindi niya pinagbubuti ang kanyang pagiging leader, sa oras ng crisis, tumatakbo yan, iniiwan yung tupa, pinababayaan yung tupa. May mga leader na sabi ko kanina, is just content on surviving. Amen? Is just content on surviving. On the other hand, great leaders, anointed leaders, anointed leaders, amen, anointed leaders by the grace of God, effective leaders by the grace of God, they take advantage of the crisis because it is an opportunity for them to prove the calling of God upon their lives.
to prove that indeed the mantle of God is upon them to lead the people of God. It is an opportunity for them to prove na hindi nila tinawag ang kanilang sarili, kundi ang Panginoon ang lagay talaga sa kanila, and to prove, to display kung ano yung kakayahang mamuno na ipinahiram at pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Di ba natatandaan nyo, nabanggit ko na pag-aralan natin, leaders are always born and made. Leaders are both born and made, but great leaders are molded in the times of crisis, in the time of wilderness. Kaya nga, ang isang leader, tinetake niya ang crisis as an opportunity for him to be polished more, to be molded more, and it is an opportunity for him to thrive, not just survive, but to thrive, and to be promoted, to find success, and to experience prosperity in times of crisis. A perfect example niyan, mga kapatid, ibinasa natin kanina, yung magkakaibigan, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Daniel chapter 1 hanggang chapter 6, basahin ninyo. Doon in-account kung papaanong ang mga leader na talagang tinawag ng Panginoon, papaano ang magagaling na leader, hindi lang ordinaryong leader, magagaling na leader, mga anointed na leader, mga powerful leaders, how in the midst of crisis, severe crisis, they found success. They were able to make God promote them and to experience prosperity. Ako natatandaan ko yung, hindi ko na binanggit kanina, yung kwento kay Daniel, kung pag-aaralan ninyo, sa Daniel chapter 5, yung si Belshazzar, yung lumabas yung daliri, yung sumulat yung mene, tekel, uparsin. Diba, nung nag-inuman sila, nagpakalasing sila, ginamit nila yung mga gamit sa loob ng templo na kinuha ni Nebuchadnezzar. Nung time na yun, patay na si Nebuchadnezzar, yung anak niya nang nag-ahari, si Belshazzar. Belshazzar became arrogant before God. Pinakuha niya yung gamit sa templo, nag-inuman sila, tapos pinuri yung mga Diyos-Diyosan. Dahil doon, naghalit ang Diyos. Nagpalabas ang Panginoon ng daliri, sinulat sa pader, mene, tekel, uparsin. Diba? Nanginig sa takot si Belshazzar, pinatawag lahat ng mga astrologer, wala na namang kumbaga sa andyan na. Babasahin mo na lang at interpret, walang makabasa, walang ma-interpret. Tingnan nyo, ginamitan ng Panginoong opportunity para mapatunayan ni Daniel yung pagiging iba niya. Amen? Nung lalong nanginginig yung hari, lumabas yung reyna, sabi ng reyna, ba't ka natatakot? Hindi mo ba alam na mayroong tao sa iyong kaharian na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya nung panahon ng ama mo? Ang ama mo, tiwalang-tiwala sa taong ito, ipatawag mo siya at babasahin niya. To make the long story short, pinatawag si Daniel. At sabi kay Daniel, o sige, pagpapalain kita, marami kang matatanggap na ginto, bibigyan kita ng magagandang robe, at ipopromote kita bilang the third highest man in the kingdom. Kita niyo sabi ni Daniel, ano ko alam niyo yung kwento? Sa inyo na po lahat ang gantimpala ninyo. Hindi po kayo interesado dyan. But I will interpret the thing for you. In the midst of crisis, Daniel once again thrived. Amen? He found a way for him to succeed, to prosper. He thrived again. Actually, ayaw niya tanggapin yung gantimpala. But whether he like it or not, ipinromote pa rin siya bilang third highest in the kingdom. Amen? At natanggap niya yung pagpapala. Ayaw niyang tanggapin, ulitin ko, ayaw niyang tanggapin. Pero wala siyang magagawa, kailangan niyang matanggap ang pagpapala. Ano niyo pinapakita ron? Great leaders are so concentrated on their calling. They are so concentrated to fulfill the responsibilities and duties to the highest level. They are just concentrated on being faithful on what God has called them to do. Pero dahil ganun sila, sa ayaw at sa gusto nila, ang pagpapala ay dumarating sa kanila. Kaya mga kapatid, kaya ulitin ko ang title na to, How Great Leaders Find Success and Prosperity in the Midst of Crisis. Amen? Crisis like this is an opportunity to prove our genuine calling. Amen? We don't try to survive. We want to thrive. Amen?
great leaders look at crisis as an opportunity for them to be promoted, to be brought to a higher level, to experience growth and advancement, and to experience great prosperity. Like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, who did not only thrive, but they excelled, and they greatly prospered during the time that they were in captivity in the Babylonian kingdom. Ulitin ko, no, si Daniel at yung mga kaibigan niya, alipin sila ron, ang pangit ng kalagayan nila. Amen? Alipin sila, bihag sila ng gera. Pero sa ganung kalagayan, they got promoted, they got prospered, they became better as a leader in the midst of crisis. Hanggang si Daniel, tumanda na ng tumanda, ayaw siyang bitawan ng mga hari na pumalit. Kasi habang tumatanda siya, habang tumitindi ang crisis, palutang ng palutang yung kanyang galing, palutang ng palutang yung kanyang abilidad bilang leader, at lalong padagdag ng padagdag ang kanyang promotion. Di ba? Yung sinabi ko kanina, nung una siyang na-test, sila magkakaibigan, nung wala makapag-interpret, ang unang nangyari sa kanya, na-assign siya bilang leader ng mga astrologers. Amen? Ang taas na posisyon na nun. Pero pagdating kay King Belshazzar, amen? Pagdating kay King Belshazzar, nung ininterpret niya yung sulat ng daliri, ano sabi doon? Ginawa na siyang third highest in the kingdom. Amen? Third highest in the kingdom na. Pagdating kay King Darius, mababasa natin sa Daniel chapter 6, ginawa na siyang number 2. Amen? Kita nyo, no? In every crisis that Daniel went through, ginamit niya yun for him to be promoted, for him to prove himself, the calling and the mantle of God in his life, for him to be advanced in a higher advancement, and for him to be prospered. Dumating sa puntos, nire-reject niya na mga pagpapala. Pero siya, wala siya magagawa, kailangan niyang tanggapin yung mga pagpapala. Yan mga kapatid, leaders, especially pastors, I challenge you, by the grace of God, by the wisdom of the Holy Spirit, by the wisdom of the Word of God, gamitin natin ang opportunity nito. Not only to prove our calling, not only to prove our mantle, not only to prove our abit. At alam nyo, sa ganito pagkakataon na pinag-uusapan dito, hindi lang yung preaching. Amen? Ano preaching magagawa mo? Hindi ka tayo makarating ng church, wala kang pulpito, live streaming lang tayo. Ang leadership ngayon, tingnan nyo kung paano mo patatakbuhin ng church. Ang mga member na hindi mo nakikita, dahil bawal nga kayo magkita-kita, paano mong mapapapunction ang church ng maayos. Dito ngayon lalabas yung how you are able to still lead the people in a situation that is so difficult. Amen? At sa gitna ng napakahirap na sitwasyon na ito, makita ng mga tao that you are thriving, you are succeeding, and you are prospering. Amen? Pag-aralan natin si Daniel, si Shadrach, si Meshach, and Abednego. Ano ang ginawa nila that made them found success and prosperity in the midst of crisis? Number 1, Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Ang sabi doon, usahin natin Daniel chapter 1 verse 8. Ano sabi doon? But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. At tatandaan niyo na, ulitin ko, they were prisoners. Nakakulong sila, alipin sila. Sabi ng hari, pumili nga kayo ng mga kabataan na magagandang lalaki, na matatalino, at sila'y ite-train. That was the start. And that was the day, that was the time that Daniel was discovered. Amen? Doon na-discover si Daniel Ngayon, ang utos ng hari, sa loob ng 3 taon, they will be trained, they will be fed with the food of the king. Ang problema ito, yung pagkain ng hari na pinapakain sa kanila, ay bawal sa utos ng salita ng Panginoon. Yun ang dilema ngayon ni Daniel. Pag hindi nila kinain yun, mapapatay sila. Amen? You cannot defy the word of the king. Amen? Kailangan obligado silang kainin yung pagkain pinapakain ng hari sa kanila. Pag hindi nila kinain yung papatayin sila. Amen? And that was their dilemma.
But they did not want, Daniel did not want to disobey the word of the Lord or the word of God. Amen. Kaya sabi doon, nakipag-usap siya ng may tapang doon sa nagpapakain sa kanila at napagbigyan siya. Ito ang sabi doon, Daniel resolved in his heart not to defile himself. Number one, what made Daniel found success? What made Daniel and his friends found success in the midst of crisis? That made them promoted continuously, that made them experience great prosperity in the midst of a severe crisis. Number one, they maintained and fought for their integrity. In the midst of a very difficult situation, Daniel and his friends were able to maintain and fight for their integrity. Matindi to. Sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko ito. Kailan ko ba nabanggit ito? Yung Tuesday yata. Hindi ko na matandaan. Kailan ko nabanggit ito? Ano Tuesday nga yata when I thought about the power of the Word of God? Pagka ganitong crisis, masyadong matindi ang tukso for compromises. Maraming mga leader ng Panginoon ang nakalulungkot na nakukonvince na pwedeng baliin ng konti ang salita ng Panginoon para lang makasurvive, makaplow tayo sa nangyayari. Daniel could have reason, could have asked God, Lord, wala po kami magagawa, ayaw namin kainin yan, Lord. Kung kakainin namin yan, Lord, papatay naman kami, siguro naman po, Lord, mauunawaan mo. They could have said that. Actually, yung ibang Hudyo kumain, hindi lang naman sila pinili. Hindi lang naman sila pinili, yung ibang Hudyo kumain. But Daniel, together with his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, especially Daniel, sabi niya, hindi kami papayag na madumihang kami. Amen? They really fought for them not to eat that food that will make them defiled in the eyes of God. They fought for their integrity. They maintained their integrity in the midst of a very difficult situation. Mga kapatid, alam kong ang hirap ng kalagayan natin ngayon. Amen? We are all restricted. Ang hirap ng kalagayan natin sa totoo lang. Pati pinagkakakitaan natin, wala. Amen? There is a tendency for us ginagamit ko palagi, to compromise. Amen? To compromise. Pwede nga nating, ang actual, marami nga mananampalataya, medyo hinihimas na yung salita ng Panginoon eh. Medyo binabaluktot na yung Word of God eh. To make a wrongdoing acceptable because of the situation. They are trying to adjust the Word of God doon sa situation. Amen? To make the things that are wrong before God acceptable. Amen? Nagko-compromise tayo eh. And that is a challenge for us. You may be isolated. You may be left out. Amen? Maaring hindi ka mabigyan ng rasyon. Maaring hindi ka mabigyan ng tulong. Sabi ko nga sa inyo, you may be left out. You may be isolated. But no matter what, if you are indeed called by God as a leader, and you know your position as a leader, and you know your God who called you and chose you as a leader, naniniwala ako na dapat nasa puso mo yung napakalakas na conviction that no matter what, you will maintain and you will fight for your integrity. And this is the number one reason Daniel and his friends was able to find success. They were able to find promotion, and they were able to experience such great prosperity in the midst of their enemies, in the midst of a severe crisis. Amen? God blessed them. God promoted them. Why? Because God saw that they fought for their integrity. Natatandaan yung sa Exodus chapter 1? Yung mga kumadrona, yung mga midwives, kumadrona tuloy, yung mga midwives na nagpapaanak, di ba? Sabi doon, nasa Exodus chapter 1 yun eh, yung mga nagpapaanak, yung Pharaoh na alarma na kasi dumadami mga Hudyo eh. Natakot sila, paano ba yan? Mas marami pa sa atin yung mga Hudyo. Baka pag kami lumusob, sumama sa kalaban natin yan. Amen? To stop the growth of the population of Israel in the midst of Egypt, di ba? Inutusan ng hari yung mga kumadrona o yung mga midwives. Di ba? Pareho lang naman yun. Yung mga kumadrona o yung mga midwives. Di ba? Kinausap. Sabi niya, kapag lalaki ang ipapanganak ng Israel, patayin ninyo. Pero anong sabi doon? Hindi nila ginawa yung inuutos ng hari kasi alam nila mali. Amen?
Courageously itong mga babaeng ito, pinabayaan nilang manganak yung mga Israelita ng lalaki. Nung pinatawag sila ng hari, nagalit yung hari. Di ba inutusan ko kayo na patayin ang mga lalaki? Bakit niyo binuhay? Binigyan sila ng wisdom ni Lord. Masisigla po kasi ang mga Israelita, hindi makatulad ng mga Ehipsyo yan. Bago pa ho kami dumating, nakapanganak na, paano namin mapapatayan? Amen? Ang sabi doon, they did not fear the command of the king. They would rather obey the command of God than obey the command of the king. Amen? They fought for their integrity. They did not want to do wrong. Amen? They do not want to compromise the righteousness of God in their lives. Amen? Ano sabi doon? Kung pagtutuloy yung kwento sa Exodus chapter 1, yung mga kumadro na pinagpala ng ating Panginoon. They were blessed by God. In the midst of slavery, they were blessed by God. They were prospered. Nagugulat yung mga kasamahan nila, ba't kayo pinagpapala? They did not know that these midwives fought for their integrity. O mga kapwa ko pastor, mga kapwa ko leader, amen? Challenge ito sa atin, amen? We should not try to just survive. Make sure that we thrive. And in thriving, make sure that we will get promoted, we will get prospered, we will experience prosperity in the midst of this severe crisis. This is a great challenge for us to prove the mantle of leadership in our lives. And the first thing that we need to do, kung ano yung ginawa ni Daniel, we need to fight for our integrity. O mga pastor, mga leader, mga manggagawa, amen? Baka nakikipagpatayan, nakikipag-away kayo, nakikipag-akusahan kayo dahil lang sa pangakong tulong ng gobyerno. Amen? Baka kung hindi tayo mabigyan, pabanat na tayo, magsasalita na tayo ng hindi maganda. Amen? This is about you, your integrity. If you want to find success, prosperity, and be promoted in the midst of this crisis like Daniel, make sure that we maintain our integrity and we fight for our integrity. That was the same thing with Job. He lost everything. He lost his wife. He lost all his 10 children. From being the wealthiest, he became the poorest. Amen? Nagkasakit po siya bukol mula ulo hanggang paa. Nilayuan ang mga kaibigan, nilayuan ang mga kapatid. Pati yung asawa niya, mababasa natin, Job chapter 2 verse 9 to 10, if I'm not mistaken. Job chapter 2 verses 9 to 10, sabi diyan, hanggang ngayon, sabi ng asawa niya, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Anong sabi doon? Sa kabila ng mga pangit na pangyayaring yung si Job, hindi siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang Diyos, hindi niya sinisi ang sinuman, at hindi siya nagkasala sa pamamagitan ng mga salitang lumabas sa kanyang bibig. We can read this in Job chapter 2 verse 10 hanggang 11. Amen? He did not sin in what he said. He did not sin. In spite of all the tragedies that happened to him, he maintained his integrity before God and before man. Amen? Kaya ito ang isang challenge sa atin. For us to experience success, prosperity, for us to thrive in the midst of this severe crisis, let us fight, let us maintain our integrity. Amen. Number 2, Daniel chapter 6, verse 3 to 5. Basahin natin ha. Daniel chapter 6, verse 3 to 5. Hallelujah. Sabi dito, Daniel chapter 6, verse 3 to 5. Sabi rito, then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful and no error or fault was found in him. Then this man said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Tignan nyo, no? They were in captivity. Amen? Ang hirap ng kalagayan nila, pero si Daniel, pa-promote, pa-bless.
At ito, nakainggitan na, naakusahan pa siya. Diba ito, nabanggit ko na kanina, alam naman natin yung kwento. Pero anong sabi rito, no? Daniel distinguished himself because of the spirit of excellence upon him. Nung nakakainggitan na siya, binantayan siya ng mga kasamahan niya. They were trying to look for a fault kung paano maakusahan nila si Daniel. And Daniel knew that he was being watched. Daniel knew that his enemies were trying to find a fault in him. Ang nangyayari, habang si Daniel ay pinag-uusig, habang si Daniel ay hinahanapan ng pagkakamali, ang ginagawa ni Daniel, lalo niya pinagbubuting kanyang ginagawa. Hanggang sa sa sumuko na yung kanyang mga kalaban. Sabi niya, wala tayong maipupuna sa Daniel na to. Talagang magaling, talagang matapat. The only way we can accuse him is kung iko-connecta natin yung batas ng kanyang Diyos. Amen? Tingnan niyo, no? Tingnan niyo ugali ni Daniel. Look at Daniel. What made him find success, promotion, and prosperity in the midst of crisis? Number 2, Daniel and his friends has a strong drive for excellence even in the most difficult situations. They found success, they found promotion, they found prosperity in the midst of a severe crisis. They did not only use it to prove their leadership, their calling upon their lives. Amen. They did not only try to survive, but they tried their best to thrive. They did not only thrive, they found success, great promotion, and they were greatly prospered in the midst of a very difficult situation. Why? Because they have a strong drive for excellence, even in the most difficult situation. Mga kapatid, ito hamon sa atin. Ang hirap ng kalagayan natin. We could not even talk to our leaders in the church. Amen? We could not even talk to our members, kundi sa telepono na lang, pa-chat-chat na lang, wala. We could not even go to our church. Yung church ka natin, bagong pintura pa naman yun. Amen? Kaya hindi natin mapuntahan. Amen? Kaya hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Hindi na ako nakakapunta ron. May bantay doon eh. Ang tindi ng kalagayan natin, ang hirap. But I do believe in this hard time, ang isang bagay na dapat makita at hindi nagbabago, dapat yung strong drive natin sa excellence. Dito sa konting ginagawa natin. Amen? Wala na akong magawa, kundi live streaming na lang eh. Ito na lang eh. The same thing with all the other pastors. Amen? I do believe, although nagkukuman pa rin ako ng mga nangyayari, nakausap ko yung mga manggagawa, tinatawag ako, tinuturo ako anong ginagawa. Hindi po sa pati sa Amerika akong nagkukuman, akong kinukonsulta lahat. I try, ako nagpo-program lahat ng ginagawa ngayon doon. Amen? Ako lahat ang nag-a-approve. In this situation that is so difficult, I do believe, dito nakikita ng Lord, inoobserbahan tayo. How strong is our drive for excellence in what we are doing? Amen? Baka lumalabas yung ugaling Pilipino natin, pwede na yan. Ako sabi ka kay Winnie sa asawa ko, halos araw-araw ako nagtuturo, pero ayokong magturo lang ako ng kung ano-ano na masabi lang na nakapagturo ako. No? Hindi po siya nagmamalinis or nagmamagaling. I am really crying to God, Lord, bigyan mo ko ng sariwang mensahe, yung magandang mensahe, yung mensahe na kailangan talaga ng iyong mga anak na marinig. At ang nakikinig sa atin, hindi lang naman tayo, maraming taga-ibang church na nakikinig, maraming taga-ibang bansa na nakikinig. Amen? Dito sa napakahirap ng sitwasyon, ang Diyos nakabantay sa ating lahat. And the one thing that He is looking for is how strong is our drive for excellence. Amen? In the midst of this very difficult situation. Remember, Daniel was in a very difficult situation. He was being watched carefully because his enemies were looking for a fault to accuse him. They want to put Daniel down. Amen? Because they knew that the king was planning to put Daniel ahead of them. Gagawin na ng number 2 si Daniel eh. He was number 3, gagawin pang number 2 sa sobrang galing ni Daniel. At pinag-uusig siya. At ang matindi ron,
habang siya'y pinag-uusig, lalo niya pinagbubuti. Kaya yung mga kalaban niya sumuko eh. Walang maipula sa kanya kasi ang galing ng di Daniel eh. It proved his calling. It proved the calling of God upon his life. It proved the grace of God upon his life. It proved the mantle of God's leadership upon his life. Because the more he was persecuted, the more he was showing his excellence in whatever he was doing. Mga kapatid, this is our chance. I know, ang hirap ng sitwasyon. Amen? I know, ang bigat ng kalagayan natin. I know, wala tayong choice. Very limited ang galaw natin. Lalo ngayon, namigpit na hindi ka na talaga makalabas. Amen? How can you make the church function? Amen? How can you make the people of God continue to grow? That's why it is a challenge. Amen? Amen. They found success. Why? Because they showed that they have such a strong drive for excellence. Amen. Even in the midst of a very difficult situation. I like what the Lord said. Sabi ni Solomon, Ecclesiastes chapter verse 10. Isulat niyo to. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano sabi ni Solomon? Whatever your hand finds to do, do it with all of your might. Whatever your hand finds to do it with all of your might. Gawin mo lahat. Ibuhos mo lahat. Amen? Make excellence the only standard that you have in everything that you do for God. Remember, si Joseph, ganun din di ba? Nandun pa lang siya sa panahon ng tatay niya, magaling na siya Although may kayabangan si Joseph nung bata-bata pa siya. Sinasabi niya sa mga kapatid niya, napanaginipan ko kayo, luluhod kayo sa akin. Amen? Medyo may kayabangan ng konti. May pagkakapampangan si Joseph Oh, sorry mga kapampangan, nakapampangan din naman ako nagalit na. Lalo nainggit sa kanya mga kapatid niya, nagalit sa kanya. Pinatapon siya sa Egypt. Amen? Ginawa siyang alipin. Maski doon sa pagiging alipin niya, kita niyo attitude Amen? Spirit Amen? Hindi na siya favorite. Sa pamilya niya, favorite siya. Ito sa panahon ni Potiphar, sa tahanan ni Potiphar, karaniwang alipin lang siya. Second rate na alipin siya dahil Hudyo siya. Mababang uri ng alipin. Amen? Yung trabaho niya, alipin siya. Pero doon sa kanalalagay niya, pinagbuti pa rin ni Joseph. Amen? He tried and he succeeded in excelling. Amen? Napansin niya yun ni Potiphar. Ang galing nito. Pinromote siya, di ba? Ginawa siyang katiwala ni Potiphar. At ang sabi doon, God prospered everything Potiphar had because of Joseph. Alam natin na nangyari. Napagbintangan ng rape. Nakulong. Pagdating sa kulungan, yun na naman. Ang sama na naman ang dating sa kanya. Mababa na naman siya. Pero kung ano man yung konting pinagkatiwala sa kanya, pinagbuti ni Joseph. Amen? Napagpala na naman siya. Naging paborito siya ng warden doon. Until he was discovered by the king. Until he became the governor not only of Egypt but the whole world. Until he became the most powerful man in the whole world. Why? Because Joseph had the spirit of always giving his best. Hindi siya kontento na magawa niya lang yung isang bagay. He was always working to excel. Mga kapatid, amen? Psalm chapter 75 verse 7 to 9. Promotion does not come from the east nor from the west, but God is the one who is judging. He puts down one and he raise up another. Yun yung sabi doon, ang promotion hindi nanggagaling kung kani-kanino. Ang promotion hindi nanggagaling sa tao yan. Sa Diyos nanggagaling ang promotion. Ang sabi doon, ang Diyos ang humahatol. Ibinababa niya ang iba na nakikita niyang palpakin ng gawa at itinataas niya yung iba na nakikita niyang ibinubus ang lahat. Maski doon sa maliit na ginagawa nila. And this is what made Daniel, Joseph, and other great servants of God who was able to find success, who got promoted, and who experienced prosperity in the midst of a very difficult situation. Why? Because they have a strong drive for excellence. Leaders, workers, people of God, amen? We are in a very difficult situation, but God allowed us to be put in this situation. Why? Because this is our chance to prove
how strong our drive is for excellence maski doon sa maliit na ginagawa natin. Yun ang ibig sabihin ng Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng ginagawa mo na pinagagawa ng Diyos sa iyo, gawin mo yan ng buong mong puso, gawin mo yan ng buong kaluluwa, gawin mo yan ng buong lakas, gawin mo yan ng buong mong isipan. Ibig sabihin, pagbutihin mo ng gusto lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? And that is the reason Daniel, Joseph, and the friends of Daniel found great success. They got promoted. Amen? They were exalted to the highest level of human exaltation. They experienced abundant prosperity in the midst of crisis. Because, number 2, they showed they have a very strong drive for excellence. Amen. Number 3. Amen. Number 3. Daniel chapter 1 verse 10 to 11. Balikan natin si Daniel ulit. Daniel chapter 1 verse 10 to 11. Sabi rito, no? Daniel chapter 1 verse 10 to 11. Sabi rito, no? And the chief of the eunuchs said to Daniel, nagkamali ako. Chapter 2 pala, verse 10 to 11. Chapter 2, verse 10 to 11. Daniel chapter 2, verse 10 to 11. Sabi rito, the Chaldeans answered the king and said, there is not a man on earth who can meet the king's demand, for no great and powerful king has asked such a thing of any magician or enchanter or Chaldean. The thing that the king asks is difficult, and no one can show it to the king except the gods, whose dwelling is not with the flesh. Tingin niyo sabi rito, ito yung binanggit ko na kanina to nanaginip ang hari, na sa sobrang tindi ng panaginip ng hari, siya mismo nakalimutan niya yung panaginip. Pinatawag niya, pagsabihin niyo yung panaginip ko, pag hindi niyo nasabi panaginip ko, papapatay ko kayong lahat. Napraning na yung hari. Na paranoid Isipin niyo. Nagulat yung mga sacerdote, nagulat yung mga astrologer, sabi niya, mahal na hari, yung inihiling ninyo, imposible yan. Walang hari, kahit gano'ng kadakila, ang kailanman, nag-request ng katulad ng nire-request ninyo. Kasi yung nire-request ninyo, walang taong makagagawa niyan. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen? Amen? Ibig sabihin, limitado kami, tao lang kami. Hindi namin kayang gawin yan. Sa sobrang galit ng hari, ay talaga namang nagutos siya, patayin lahat yan. Nung pinuntahan na ni Arioch si Daniel para patayin siya, pati mga kaibigan niya, nakiusap siya. Sabi niya, bigyan mo kami ng time. At pagdating sa 17 hanggang 19, makikita natin si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, sama-sama nag-pray sila. Sabi nila, Lord, hindi kami papayag na mapapatay kaming katulad po nila. Hindi namin kaya itong hinihiling ng hari, Panginoon, sabi niya. We cannot do what the king said. The astrologers were right in telling the king that no man could tell what the king was asking of them. Only a God, only the gods whose living is not among the mortals can do what the king was asking. Amen? They knew their life was in danger. And they prayed together to ask God to make them do things that only God can do. Hindi sila payag na mapapatay lang sila ng ganun. Sabi niya, Lord, hindi namin kaya to. Hindi namin kaya to. Pero inihiling namin sa iyo, tulungan mo kaming gawin namin ito. Ma-exceed namin ang aming human limitation. And by the grace of God, sabi doon, nung gabing yun, pinahayag ng Panginoon kay Daniel sa panaginip kung ano yung panaginip ng hari. Alam natin na nangyari. King Nebuchadnezzar was siya. Lumuhod siya kay Daniel. Pinromote niya si Daniel. Pinagpala niya si Daniel, pati si Shadrach, Meshach, and Abednego. And it was the start of the series of promotion, prosperity, and success that Daniel experienced in the midst of a very difficult crisis. Number 3, anong dahilan? Daniel and his friends, they let God
challenge their perceived human limitations. Pakinggan niyo ako. Mahirap at imposible yung hinihingi ng hari. Mapapatay sila Daniel. Pero na-realize nila Daniel, hindi papayagan ng Diyos na malagay sila sa ganong sitwasyon kung hindi sila tutulungan ng Lord. Amen? Nakita nila yung mahirap nilang sitwasyon ay isang hamon galing kay Lord na i-exceed nila ang kanilang human limitations, yung kanilang perceived human limitations. Pakinggan niyo ako kapatid, sa pagpapastor ko itong natutuhan ko by experience na nanggagaling kay Lord. Sabi ko nga, lagi ko binabanggit ito, walang pagsubok, walang trial na darating sa atin na hindi pinapayagan ni Lord. Lahat yan ang nangyayari, pinapayagan ng Diyos yan. It is being allowed by God. Amen? Alam niyo ang nakita ko? Pabigat ng pabigat ang pinapayagan ng Panginoon na pagdaanan natin. Ako, pinagdaanan ko, pabigat ng pabigat ang pinayagan ni Lord na pagdaanan ko. Magmula nung magsimula ang church na ito, napipito pa lang ang member. Nakita ko magmula pa nung 7 pa lang kami, ang bigat na ng pinagdaanan ko. Pabigat ng pabigat ng pabigat hanggang ngayon. After more than 20 years, pabigat ng pabigat. Nakita ko lang nyo, itong nakita ko, pakinggan nyo ito mga kapatid. I learned from this. Pag may mabigat na nangyayari sa atin, pinapayagan ni Lord yung kasi hinahamon tayo ng Lord. I-exceed natin yung ating perceived human limitation. Amen? Difficulty is a challenge from the Lord. A crisis like this is a challenge from the Lord for you to let God exceed your perceived human limitation. Amen? Alam natin na ang hirap ng sitwasyon, imposible yung sitwasyon, alam natin na limitado ang kakayanan, kaalaman, kalakasan natin. Pero pinayagan ito. Alam nyo, tingnan natin ito katulad ng pagtingin nila Daniel sa pinagdaanan nila. This is a challenge from God for us to exceed our perceived human limitation. Amen? And this is what happened to Daniel. Amen? Their lives were threatened. Pumunta na nga sa kanila yung papatay. Pinunta na sila ni Arioch para patayin sila bilang pagsunod sa utos ng hari. Amen? But they perceived, hindi papayagan ng Diyos na mapapatay na lang sila ng ganun. Amen? They perceived that God was challenging them to exceed their perceived human limitation. Amen? Kaya yung mga leader, pagka tumatakbo, you don't understand the Word of God. Yung mga leader na medyo iyakin, mareklamo, medyo dramatista. Amen? Kaya ako lagi ko sinasabi, mga leader, huwag niyong ugaliin na konting problema, daing kayo ng daing, share kayo ng share sa kanino man. Hanggat makakaya ninyo, kayanin ninyo. Ako as a leader, hindi tayo membro, leader tayo. As a leader, ako naniniwala ko, pag may pinagdadaanan tayo, hanggat makakaya natin, kayanin natin. Hindi ito pride, hindi ito arrogance. Hindi ko sinasabing mali na pag may problema ka, magsasabi ka sa mga kaibigan mo, hihingi ka ng prayer request. Hindi ko sinasabing mali yan. But we are not supposed to be leaders. Pag may pinagdadaanan tayo, before telling other people of what you are going through, make sure that you yourself, by the grace, strength, and the wisdom of God, that you are trying first to resolve it with God in you. Ang mangyayari dapat bilang leader na, ang gusto na lang marinig ng tao, ipatotoo na lang natin ito. Siguro, pwede ko na sabihin sa inyo to. Kinuwento ko na kay tata ito eh. Nagturo ako nung Sunday, hindi nyo alam, ang bigat na pinagdadaanan namin dito. Nagturo ako ng Martes, Lunes, Martes, Merkules, wala kami sinasabihan sa inyo. Hindi ako humingi ng prayer request sa inyo. Alam niyo bang Sabado, may dumating dito, kinato kami sa pintuan namin, kumatik yung chairman. May dumating na balita, sabi niya, dyan ho ba si Dr. Abby Manalang? Bakit ho? Nakangiti pa kami, bagong ligo ako eh. Bagong kulay ang buhok ko eh. Bakit po? Sabi niya, kasi positive ho yung anak niyo sa COVID eh.
Siya kaming lahat. Umiiyak na si Winnie, umiiyak na si Abby, ang biyanang ko, ganun din. Sinong hindi? Natural, anak mo yung COVID yun. Namin, si Abby, sinyat down talaga yung departamento nila sa MCU. Pero precautionary measure lang yun. May natural, ospital yun eh. Ospital yun. Yung kulungan nga, napasok ng COVID eh. Ospital yun, doon talaga dinadala yung may sakit. Maski kami nga, kinakausap namin si Abby hanggat maaari, pero wala eh. Yung bata, determinado. May sinumpaan ako dati, trabaho ko to, karir ko to. Siyempre, ako naman, bilib ako sa anak ko. Merong maling report na dumating, narinig ng mga kapitbahay. Pinangdidirihan na kami dito. Pag lumalabas kami, mga kapitbahay namin nagpapasukan. Nakarating na ng 3rd Avenue. Uy, alam niyo ba, yung isang pamilya dyan, sa barangay dyan, sa Medi Gomez, yung pamilya na may doktor. Palita na rito, mga kaibigan na, mga kapitbahay, pag lumalabas kami para nakakakita ng multo. Amen? Ang nangyari, merong maling impormasyon na nakarating sa chairman, yung health worker sa lugar namin. Sabi, tinext, paki-monitor nyo nga po, mga people, mga persons under monitoring, kasi itong si Sarah Abigail Manalang positive sa COVID. Yun ang sabi, nung Sabado lang, just imagine, magpipreach ako kinabukasan. Just imagine, ama ka eh. Ito mga kasama ko, nag-iiyakan na. Amen? At yung mga kapitbahay, nakita namin, wala, iniiwasan namin, kumalat na rito eh. Tinawagan namin si Abby. Paano mangyayaring magiging positive si Abby? It will take ilang araw bago ang problema, kumalat na. Hanggang pinandidirihan kami dito eh. Amen? Kinausap namin si Abby umiiyak na rin. Sabi, Daddy, imposible yan. Ginawa ni Abby, ang MCU, nagalit na rin ng MCU, kinontak lahat, napatunayan mali yung salita ng tao. Amen, yung salitang dapat is under dahil nagpa-test ka, normal yun eh. Nagpa-test ka, nagpa-swab ka eh. Natural, protocol yun. Amen? Lahat ng pamilya nung nagpa-swab, lahat yun talaga. Kaya normal na i-monitor talaga kami. Ang problema, hindi eh. Diniretsa, positive na raw yung ngayon, yung mga doktor sa MCU, lahat dito. Nung gabing yun, alam niyo ba, nung gabing yun, nag-message sa anak ko kay Abby, yung head ng nurse. Nung dito na nagalit, nasabing ganon, humihingi kami ng tawad, abasa na nagkamali po kami, ganyan. Ang problema, pag lumalabas kami, pinagdidirihan na kami rito. Kibo, alam niyo, God, yes, lumabas yung resulta. Amen? Negative siya. Negative. Si Abby nag-duty na uli ngayon. Amen? Pero yung pagbabalik ni Abby para makita nila. Yung nurse, nagpadala na ng sulat, hawak na namin yung sulat, humingi ng letter of apology, nagagalit ang MCU, pwede kami magdemanda kung gusto, pero hindi namin gagawin. Amen? Naging magandang pakitugo namin sa chairman, hiningitian ko lang yung mga kapitbahay dito. Sabi ko, bahala kayo. Ako, lalabas ako. Kung pwede ko nga lang, bahala kayo. Mag-enjoy kami rito. Amen? Isipin niya, ang bigat nun. Amen, ang bigat nun. Pero don't get me wrong ha, negative po si Abby. Protocol lang yung natinin sila. Natural, nasa ospital sila. Pero tingnan niyo po, I did not say that to you. Hindi ko sinabi to sa mga kapatid ko. Wala kaming sinabihan nito, kami ang nagdala nito. Because I believe, naniniwala ako, hindi ito pride, hindi ito arrogance. Amen? A leader, ulitin ko lang, inaalaw nila ang Diyos challenge ka to exceed, perceive human limitation. Hindi ko po sinasabing magsabi ng problema, Kaya, minsan, diba, lagi ko sinasabi sa church, ako, huwag kayong papabasa sa akin yan, babatukan kayo ng salita ng Diyos. At the moment, feeling sad. At the moment, in the hospital, ipapakita, may rose. At the moment, may sugat. Gusto mo kutos? At the moment, kutos. Ang point ko, para bang natutuwa ka na ang tao nakikisimpatya sa'yo? Para bang natutuwa ka na ang tao naawa sa'yo? It shows hindi ka leader. It shows hindi ka leader. Will challenge, allow God, and see human
pastor, tayo mga leader dito, ang hirap ng sitwasyon natin. Amen? This is a challenge for us to prove that we are called by God, to prove that we have the excellence and the strength of God. Let us take advantage of this for us to be prospered, to be promoted. Amen? Walang crybabies sa tunay na leader ng ating Panginoon. Amen. Tingnan nyo lang isa na lang. John 14:12, anong sabi doon? Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay makagagawa ng higit pa sa makagagawa ng ginagawa ko at higit pa sa ginagawa ko gagawin ninyo. Ang tindi ng salitang yun. Si Jesus mismo nagsabi. Hindi bolero si Jesus, hindi siya sinungaling. Ano sabi niya? Higit pa sa ginawa ko gagawin ninyo. Totoo ba yun? Posible ba yun? Higit pa sa ginawa ng Panginoong Hesus, magagawa natin? Hindi naman sinungaling ang Lord. Ano ibig sabihin nun? Jesus is challenging you for us by the grace of God and by the anointing of the Holy Spirit to exceed our perceived human limitations so that in the midst of crisis, we will find success, we will find prosperity, and we will get promoted. Amen! Hallelujah! Palapakan natin si Lord ng malakas. Amen! Papahaba na naman ako kasi pasensya na kayo. Kung hindi pasensya to, salita ng Diyos ang tinatanggap natin. Number 4, Daniel chapter 3 verse 16 to 17. Amen? Daniel chapter 3 verse 16 to 17. Babasahin, hindi ko na babasahin, alam natin yung kwento. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego, di ba, pinagbantang itatapon sa apoy dahil ayaw nilang lumuhod sa Diyos-Diyosan. Ano sabi ng tatlo? Mahal na hari, ulitin ko, no? A brutal king, the most feared king, the most powerful king at that time. And they were slaves in Babylon at that time. Tumayo yung tatlo sa harapan ni Haring Nebuchadnezzar, ni King Nebuchadnezzar. Sabi nila, mahal na hari, kaya kaming iligtas ng Diyos sa apoy na yan. At sinisiguro namin sa inyo, ililigtas kami ng Diyos sa apoy na yan at sa kamay ninyo. At sinasabi namin sa inyo, mahal na hari, kahit hindi kami iligtas ng Diyos sa apoy na yan, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na high blood si King Nebuchadnezzar. Ano sabi doon? Painitin panglalo ang apoy na yan. Amen? Na-challenge siya. Baka ano pinapakita ron? Ang tapang ng tatlo. Hindi natakot sa tao. Buong-buo yung confidence nila sa Diyos. Maging si Daniel. Amen? Maski si Daniel, di ba? Daniel chapter 6. Ginawa na yung batas. Walang mananalangin ng kahit sino sa loob ng 30 days, kahit kaninong Diyos maliban sa hari. Nung mabalitaan ni Daniel, natural, opisyali siya ng gobyerno. He was third in command. He was the third highest official. When he was informed of the law that was decreed upon by the king, forbidding him to pray to the Lord God Almighty, anong ginawa niya? Binuksan niya ang bintana. Although ang intention talaga nun is para towards Jerusalem. Yun ang sabi ng Bible, di ba? He was praying towards Jerusalem. Pero, alam niya, pinag-obserbahan siya ng mga tao, binuksan niya pa yung bintana. Di lalo siya nakita. At saka siya nag-pray ng 3 beses katulad ng ginagawa niya. Ibig sabihin, hindi siya natatakot sa tao. Hindi siya natatakot sa kanino man. Mas malakas yung tiwala niya sa Diyos, yung confidence niya sa Diyos kaysa yung takot niya sa tao. Number 4, matatapos tayo, malapit na tayo matapos. What made them found success? What made them found promotion and prosperity in the midst of crisis that proved their calling as a leader? Amen? Sa gitna ng crisis, pinagpala na promote sila, it proved that they were called by God as a leader. Number 4, they never feared men. Amen? They never feared men. Hindi sila natakot sa tao. They never feared men. They wholly put their trust and confidence in the Lord their God. And you know what made them so successful? What made them find success in the midst of difficulty, in the midst of a very severe crisis, we may even say in the midst of a very impossible situation. They found success. They got promoted. And whether they like it or not, they were greatly prospered by the Lord God Almighty in the midst of crisis. Why? They did not fear men, but they fully trust their God. They fully put their confidence in God Almighty. Pakinggan nyo ko. Hindi ko sinasabing magbabiolate tayo sa sinasabi ng tao, ng gobyerno. Susunod tayo.
Lalo na alam nating magandang intensyon ng gobyerno. Ang gusto lang ng gobyerno ay makontrol ang virus. Hindi naman tayo pinagbabawalang mag-fellowship dahil inuusig tayo. No. Pinagbabawalan tayo para ma-prevent yung pagkalat ng virus. This is not a persecution, but this is a precautionary measure. Pero kapag ang pinag-uusapan na mako-compromise na yung pananampalataya mo sa Panginoon, mako-compromise na yung tiwala mo sa salita ng Panginoon, kung yung sasabihin ng tao sa iyo kokontra na sa sinasabi ng Panginoon, it is a chance for us in the eyes of God to prove your mettle. Pakita natin na huwag tayong matakot sa tao. Sa Diyos tayo matakot at sa Diyos natin ang buong bigay ng buong buo ang ating pagtitiwala at confidence. And this will help us find success, prosperity, and be promoted in the midst of crisis. Natatandaan nyo yung sila Pedro, di ba? Sa harapan ng Sanhedrin, pinagbabawalan sila, wag nyo nang ituturo yung Jesus na yan. Tumayo yung tatlo. Di ba? Acts chapter 4 verse 19, kayo po ang magsabi na may katapangan, kayong magsabi. Ano ang tama? Sundin namin kayo o sundin namin ng Diyos. With confidence, they said that before the highest authorities of the religion of their land. Amen? They did not fear man. Amen? They did not fear man. Mga kapatid, huwag kayong matakot sa tao. So what? Kung sabihin nila, hindi kayo bibigyan ng supply, so what? Kung hindi kayo isasali sa amin, so what? Amen? So what? Kung sabihin nila, i-ice, as long na wala kayong ginagawa, ilaban natin yung integrity natin, ilaban natin yung integrity ng salita ng Lord, huwag tayong matakot sa tao. Hindi tayo nakikipag-away sa tao, pero huwag na huwag kayong susunod sa tao to the point na susuwayin nyo naman ang salita ng Panginoon. We try as much as we can to obey the authorities. Kasi tinuturo ng Bible yan eh. We should submit to what the authorities are saying to us. But there is a limitation to it. Doon sa pagkakataon na magbabanggaan na ang batas ng tao sa kabatas ng Diyos, saan ka lalagay? Huwag kang matakot. Amen? Do not fear man. But stand by the truth of the Word of God and fight for the truth of the Word of God. Fight for the truth of the Word of God. Stand on the truth of the Word of God, and you will find success. Sabi ng tatlo, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, itapon niyo man kami sa apoy. Amen? Hindi man kami iligtas ng Diyos sa apoy na yan, hindi pa rin namin sasambahin yan. Kahit sino naman talaga. Kahit siguro si King Raul. Amen? Mabuti nga sila, hindi si King Raul ang hari, no? Baka tawag ito, baka nilublob sila sa kumukulong bakal. Di ba, Bishop? Amen? They did not fear man. That was, di ba sabi doon, nung pinrotektahan sila ng Lord, si King Nebuchadnezzar, lumuhod kay Shadrach, Meshach, and Abednego. At sabi doon, yung muling verse in chapter 3, they were promoted. Leaders, this is our chance to prove our calling. This is our chance to prove our quality as a leader. This is a chance for us to find success, prosperity, and promotion in the midst of crisis. Ano yung pang-apat na ginawa ng tatlo? Hindi sila natakot sa tao, kundi buong-buo yung pagtitiwala nila, binigay nila sa ating Panginoon. At pang-lima, tapusin na natin dito. Balikan natin, Daniel chapter 6 verse 10. Pinagbawalang mag-pray kahit kanino. Bawal nang mag-pray kahit kanino. Bawal na. Ang sino mang mahuhuling mag-pray na magpe-pray sa ibang Diyos maliban sa hari ay itatapon sa lions din. Tatapon sa isang balon na punong-puno ng leon. Amen? When Daniel heard of the enacted law by the king, binuksan pa yung bintana, hindi nagbago. 3 times a day, nag-worship pa rin, nananalangin pa rin kay Lord. Amen? Amen? Yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, di ba? Makikita natin, si Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? Sinabi niya, mahal na hari, kaya kaming iligtas ng Diyos diyan. Hindi kami iligtas ng Diyos diyan, hindi pa kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Pakinggan niyo po ako. Ano pinapakita rito? In the midst of crisis, they found success. Why? Because in the midst of a very severe challenge and crisis that they faced, number 5, they maintained
their intimacy or strong connection to God. Bawal na ngang mag-pray eh. Binuksan pa yung bintana. Pwede naman siguro isarado yun, di ba? At pagkatapos sarap na rin siya sa Jerusalem. Hindi eh. Binuksan pa yung bintana. At sabi doon, katulad nung dati, hindi nagbago. Hindi nabawasan yung prayer ni Daniel. 3 beses pa rin siyang nagpe-pray. Amen. Amen. He maintained their intimacy or strong connection to God. Alam niyo kapatid, sa ganitong pagkakataon. Amen. Napakahalaga. Amen. Walang kasiguruhan, ang bigat ng pinagdadaanan natin. Wala tayong magawa. We are contained inside our houses. Pero wala namang imposible kay Lord eh. Kahit anong mangyari, no matter what, kapatid, ito yung napakahalagang ma-maintain natin eh. I-maintain mo yung intimacy mo kay Lord, yung strong connection mo kay Lord. Di ba si Stephen? Amen? Mababasa natin ito, Acts chapter 7, verse 54 to 56. Di ba pinupukol na siya ng bato? Amen? Because he was accused. Di ba dinibati siya sa Acts chapter 6? Dinibati siya, walang magawa sa kanya yung mga dinibati lahat. Because the wisdom of God is flowing upon him. Pagdating ng chapter 7, nirebuke niya ang mga leader ng Israel, ang mga sinagoga. Anong ginawa? Dahil doon, talagang galit na galit sa kanya. Pinukul siya. Amen? He was sentenced to die by stone to death. At habang siya inaakusahan at pinupukol ng bato, nagawa pang mag-pray ni ano, di ba? Sino ba to? Si James. Amen? He was able, tama si James. Tama si Stephen. He was Stephen, di ba? Nag-pray pa. Abang nagpe-pray, pinupukol, pinupukol na siya. Nagkaroon pa ng vision. Nakita niya ang Panginoon, nakaupo sa kanan ng Ama. At habang siya'y pinapatay, nagawa niya pang ipag-pray, mga pumupukol sa kanya, Panginoon, wag mo na pong i-credit sa kanila to. Wag mo na ipatong sa kanila ang kasalanan ito kasi hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa. The same prayer that Jesus Christ prayed when He was there on the cross. Father, forgive them for they do not know what they do. Amen? Makita nyo na, pinupukol na siya, maging sa gitna ng kamatayan, he was able to maintain his intimacy and his strong connection with God. Kaya in the midst of death, meron pa siyang vision. Nakita niya na ang Panginoon nasa kanan ng Ama nakatayo. Nakarinig ako ng preaching doon. Ako naniniwala ko, totoo yun. Bakit daw nakatayo ang Panginoon? Tumayo daw ang Panginoon kasi pinapalakpakan si Stephen. Nakaupo ang Panginoong Isus sa trono, tumayo. Pinapalakpakan si Stephen habang pinapanood siya ng Panginoong Diyos na nilaban niya yung kanyang pananampalataya. Hindi siya bumigay. Amen? At sa gitna ng ganong kabigat na crisis, na-maintain niya yung kanyang intimacy and strong connection to God. Mga kapatid, mga kamanggagawa, mga magulang, we are in the midst of crisis. Like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Joseph, and other servants of God who went through such severe crisis. Like Job, who went through such severe human suffering. Amen? But at the end, he was promoted. Everything that he lost was restored to him. God even doubled it. Amen? Everything that he lost, dinoble ng Panginoon. Why? They were able to find success. They got promoted and they were blessed abundantly in the midst of a severe crisis. Why? Because they maintained their intimacy and strong connection to God. Mga kamanggagawa, mga kapatid na gusto magpagamit kay Lord. Matatapos din naman itong crisis na ito. Makakapag-fellowship ulit tayo. Naniniwala ako maraming gustong tawagin ng Diyos sa inyo. Lahat kayo tinatawag kayo ni Lord. Lahat kayo gustong ngayong gamitin ni Lord. Ang gustong ipaunawa ng Diyos sa inyo, as a leader, it is a challenge for us. Every time we are being allowed to go through a crisis like this, a very severe crisis, tandaan niyo po, this is a chance for us to prove by the grace of God the mantle of leadership that is upon our lives. Amen. This is a chance for us to be able to find a way for us to prosper, to be promoted, and to be prospered, to succeed, to find great success in the midst of a very impossible situation. Amen. Just allow God to move in you. Huwag mong palagpasin, kamanggagawa, kapatid, ang pagkakataong ito na napakabigat ng pangyayari. Maaring sa crisis na ito, lalo yung mga kapatirang negosyante, maraming nawala sa inyo.
Amen? Maraming nawala, pero hindi lahat. Si Job, nawala lahat. Amen? But he persevered. Amen? He find his way to success. Ang ending, lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon. O yung mga negosyante, lahat ng nawala sa inyo, dodoblehin ng Panginoon. Ipakita nyo lang ang katapatan ninyo. In the midst of crisis, everything that you lost will be restored back to you in a double measure, double portion. I declare it in Jesus' name. Kaya mga kapatid, mga kamanggagawa, ang challenge sa atin is how to find success, and how to experience prosperity, how leaders find success in severe crisis. Amen? Challenge sa atin ito. At katulad ni Elijah, pagkakataon nito to prove that indeed, hindi tao ang tumawag sa atin, hindi tayo tinulak sa ministry, no? Kundi tinawag tayo ng Panginoon. At dinisenyo talaga ni Lord na tayo ay dumaan sa ganitong mabigat na crisis for you to prove God's calling upon your life and for you to experience success, promotion, and prosperity in the midst of a severe crisis. Amen? Palapakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Amen? Ako lagi kong sinasabi, my inspiration as a pastor, as a leader, ay yung sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Amen? It is finished. Saka yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, even before you were born, even before you were conceived in your mother's womb, I knew you, I called you, I appointed you as a prophet to the nations. Ako, ang definition ko ng prophecy, lagi kong sinasabi ito, prophecy is your history revealed in advance. Prophecy is your history revealed in advance. That is my personal definition of prophecy. Amen. Naniniwala ako, tayong lahat, kung naniniwala ka, tinawag ka ni Lord, hindi ka pa born again, nakaplano na yung success mo, nakaplano na yung promotion mo, nakaplano na yung prosperity mo sa gitna ng difficulty. It is up to us by the grace of God and by the power of the Holy Spirit to prove our calling before God and before men, and to find by the grace of God and by the wisdom of the Holy Spirit to find a way to succeed, to be prospered, and to be promoted in the midst of crisis, simply because of what Jesus Christ had accomplished for us on the cross of Calvary. Amen? Palapakan na natin malakas ang Diyos na buhay. Hopefully, may natutuhan tayo. Hopefully, ay tinanggap natin ang hamon ng Panginoon sa atin. Hindi lang ito pang manggagawa, para sa ating lahat ito. Amen? Let us all make sure that we don't just survive, but we thrive. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magsusurvive, we will thrive. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi lang tayo magsusurvive, we will thrive. We will come out much better, much prospered, and we will come out of this crisis promoted. And we will prove to all the genuineness of the calling or the leadership mantle that God has placed upon our lives. Sige mga kapatid, taas natin ang ating kamay, manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Oh, glory to God. Glory to the Son of the Holy Living God. Glory to the Son of the Holy Living God. We worship you, King Jesus. We worship you, God Almighty. Amang banal, maraming salamat po sa dakila mong katapatan na ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng mga buhay na mensahe po sa aming lahat. Mga mensahe na kailangan po naming marinig. Mga mensaheng pinadala mo para tulungan kami, nagabayan kami in times of crisis, and for us to be able to find success and great prosperity and comfort, and for us to be promoted, and for us to be challenged not only to survive but to thrive in the midst of these very severe sufferings that every one of us is going through right now. Panginoon, salamat po sa pagkatawag mo sa aming lahat. Thank you for the calling that you have placed upon everyone's life, my Lord. Katulad po ng sinabi mo kay Jeremiah, sinabi mo rin po sa amin yun. Hindi pa po kami pinapanganak, hindi pa po kami nabubuo sa tiyan ng nanay namin. Kilala mo na kami, tinawag mo na kami, pinili mo na kami, Lord. And I do believe you are using this crisis
para po yung calling po namin, yung leadership mantle, Panginoong Yesus, na nilagay mo sa aming mga buhay, by your grace ay lumutang. Hindi lang po mahasa, Lord, kundi lumutang at magpatunay ng iyong pagkatawag sa amin. Kami po, Lord, kami pong lahat, lalo na kami mga pastor, kami mga leader, lahat na nakikinig sa akin ngayon, Lord, lahat po ng mga manggagawa mo, lahat ng mga anak mo, turuan mo kami, Lord, na maging positive kami sa nangyayari pong ito, na tingnan namin ito bilang isang pagkakataon ito to prove our salvation, to prove our calling, O God. Ituro mo sa amin, Lord, that there is a way. Kung papaanong sinugo mo si John the Baptist na nag-preach, ihanda nyo ang daraanan ng Panginoon sa ilang, Panginoon. Lord, matindi yung ilang na pinagdadaanan po namin ngayon. Subalit katulad ng sinabi ni John the Baptist, Lord, merong daan, dadaan ka, Lord. Dalangin ko po, Lord, ituro mo sa amin yung daan na yan. Help us find a way for us to be prospered, for us to be promoted, for us to be blessed even more in this very severe crisis, O God. Lord, help us bring our level of leadership, our level of excellence be brought to a much higher level, O God. Upang pagkatapos ng crisis na ito, Lord, lalong maging malinaw sa mga taong nakakakilala sa amin na tunay, Lord, ikaw po ang tumawag sa amin, ikaw ang pumili sa amin, Panginoon, at ikaw ang kasama namin sa aming buhay, ng iyong kamay ay nakapatong po sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po, Lord, lalo na kami mga pastor, kami mga leader, Lord. Help us, guide us in this wilderness season, Lord, that we may be able to find the way that you want us to discover, my Lord, a way that will bring us to prosperity, that will bring us to success, that will bring us to promotion, that will once and for all prove the genuineness of the call that you have placed upon us, especially the calling to leadership, O God. Maraming salamat po. Cover us with your precious blood, protect us by the power of your great name, and continue to release your grace and your mercy upon every one of us. At minsan pa, Lord, we are praying for our beloved country, my Lord. Inilalagay namin sa mapagpala mong kamay ang aming bayang Pilipinas at ang crisis na ito, Lord, na hindi po mangyayari kung hindi mo po pinayagan. At kaya mo ito pinayagan, Lord, dahil meron kang magandang layunin at meron kang itinuturo sa aming lahat, Lord. We entrust everything into your mighty hand. Matatapos na po, Lord, ang April 30, malapit na po. Lord, iniiwan namin sa kamay mo, kalooban mong masunod, if this lockdown or quarantine be extended or not. It is up to you, my Lord. Ang purpose mo ang maganap. We just want to pray, my Lord, that you continue to help and guide our leader, especially our president, O God. Continue to grant him your wisdom and grant him your strength that he may be able to make the best decision that he can make for our country, O God. Pagpalain mo ang aming Pangulo, pagpalain mo ang aming gobyerno, pagpalain mo po ang lahat ng nasa front lines, O God. Maraming salamat po. Cover us with your blood and help every one of us to rejoice in the midst of this very difficult situation. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat, ha. Bukas, Friday, yung ating devotional Bible study o yung mga prayer request natin, alas 12. Saturday, pahinga tayo, pero magtuturo ako sa New Jersey ng maga. Tapos Sunday, yung ating Sunday service, alas 10 ng gabi. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. The Lord be with us. Shalom, shalom, shalom.